Saan yung guard po? Nabitin ako. Puta. Pusong marap. At ayun na nga mga nubuit. So meron na naman tayong walang kakwenta-kwentang ride. At ang pupuntahan namin ngayon ay magiging future tambayan namin. So ito ang istorya. Ay anyway, bago pala yan yung istorya, kasama ko pala yung pinsan ko. Of Na course. si Jericho. The usual. Kasama ko ang the usuals. Usual suspect. And kung titignan nyo, mga nakapulsos, kasi medyo off-road yung pupuntahan namin eh. So itong sinasabi kong future tambayan, ano to? Ano nga ba to? Meron kasing in-acquire na property yung bayaw ko. So, bayaw ko meaning asawa ng kapatid ko. So itong in-acquire na property, sa future, magiging ano to, parang place for resort, parang ganyan. Kasi nasa tabi to ng ilog eh. So kung alam niyo yung 4A Reyes na resort, yung katabi nito yung 4A resort, makikita niyo naman eh kung saan to eh. So kung pamilyar kayo dun sa Holcim na parang factory ng semento, nandun lang yun. So ang magiging ruta natin is Norsagaray, tapos dadaan tayong Matiktik Bridge. So makikita na natin yan. So pinadaan kami dito sa looban. Hindi ko naman alam bakit dito, Ahon Lusong. Huwag ka na kasing magreklamo, pumadyak ka na lang. Nahalatang mahina ka eh. Ilan total kilometers natin? Oh, Ilan? 20. Hindi, 26 yung isa, di ba? Tapos plus 3. O mga nasa 29 kilometers yung total ano namin, papunta. Papunta pa lang. So pauwi, mga almost 60 kilometers kami. Pero ngayon ko lang nadaanan tong ruta na to. First time ko dito sa lugar na to. Hindi ko na tuloy alam kung nasa na kami. Muzon na, Muzon. Muson Market. Muzon na ba? Muzon, Visayas, and Mindanao. 3 a.m. joke! Na-confirm na namin nasa Muson na kami dahil nasa Muson Central Terminal na. Hindi ko yung Muson ba is part pa ng SJDM? Ewan ko, i-comment nyo sa baba. Hindi ko alam kung part ba ng SJDM ang Muson. SJDM! Number 1. JDM number 1. Actually, ang isang plano namin dapat, imomotor namin. Daday namin yung PG1 niya. Kasi off-road dun eh. So, kumbaga natural habitat ng motor na yon. Kaso, nag-decide kami mag-bike kasi para maiba naman. Puro na lang tayo tugtog tsaka motor. Oo nga eh. So eventually, pag naayos yung lugar na pupuntahan namin, malamang pwede tayo magkita-kita doon. Mapapadalas ang pag-camp namin doon. Kasi balak namin lagyan ng lugar na pwedeng pagcampingan. And then may mga gazebo, mga tent na pwedeng pag-stayan. And then, ang balita namin, last na balita namin, may kuryente na doon. At pwede na rin magkaroon ng internet. So, mas magiging maganda yung stay. If ever, mabubuo yung pinaka-resort na yon. Woohoo! Lusong Marap! Uy, ano to? May arko. Anong bayan kaya to? Poblasyon. Jake, nasa Makati na tayo. Poblasyon eh. Nasa poblasyon na tayo. Pobla, here we go. Ba nung lusong na yun? Mukhang mamaya. Ahon yun later. Tinignan ko nga eh. Kung matarik matignan. Pagkapabalik. Pero hindi kami dyan dumaan pa uwi kasi iba yung dinaanan namin. So 3:59, alas 4. Ang problema namin, ang bagal namin. Baka pagdating namin dun, madilim na. 17 kilometers pa naman. So baka madilim na kami dumating dun. Adidas, ano yun ah? Ano? Yung Chinese na Adidas, alam mo yun ang uso na parang jacket na Chinese na Oo. nasa ano lang, ukay-ukay. CNY. Adidas CNY. Ano yung tawag? CNY?
Chinese New Year. Chinese New Year. Ito na yung City Hall. City Hall ng SJDM. Number 1. Ang ganda oh. Ganda ng City Hall nila. Halatang dinasasan ah. In fairness, ganda. Woohoo! Sarap! Ganda ng bridge. 8.4 kilometers sa diretso. Umay na pa, Jack. Kung ma-maintain natin yung 20, mabilis tayo makakarating to. Kita mo ba speed mo? Oo. Kahit maglaro lang tayo sa 18-20. Barangay Tigbe, Norsagaray, Bulacan. We're in Norsagaray, baby. Grabe. Dapat pala huminto tayo dun sa Alphamart. Ha? Sana huminto pala tayo Alphamart. Oo nga. Kung pag may nakita tayo. Tangin na, Adventure Resort na pala to eh. Pinintahan na namin ito ni John eh. Yung parang yung Eiffel Tower na. Yung bahay nila dyan sa Bulacan, pinuntahan natin. Oo. Ayun, galing kami doon. Kasama ko si Dan. Nag-bike kami papunta doon sa bahay nila dyan. Tapos pinuntahan namin yan. Ayun, may Eiffel Tower. Ayan, Alphamart. So bumili muna ako ng maiinom namin ni Jericho tsaka para makapagpahinga na rin siya. Hindi rin kasi siya ensayado talaga magbike kasi puro motor ang pinaggagawa. Kaya maraming pahinga yung nagawa namin sa ride na to. Kaya dapat hindi humihinto sa pagbabike para hindi kayo humina. Inumin mo na isa, bawal mo isa. Buti na lang, hindi mainit tong ride na to. Kung mainit to, yari kaming dalawa. Next balik mo dito, malamang nakamotor ka na. Yes, sir. Tatry naman natin sa off-roadan yun. Pero maganda, tignan muna natin ngayon. Tapos, tignan mo kung may isasama mo si side mo. Oo. Kasi baka loose masyado yung gravel eh. Yung PG1 parang kaya ng loose gravel eh. Parang ganyan no? Oo. Parang ganyan. Ganyan yung kalsada. Ganyan no? Yung motor ni Simon Click, hindi ko sure eh. I mean, kaya. Puta, biglang ang kunat ah. Climb eh, lumabas nga sa akin eh. So, ahon. Yung si Jake sa likod. Hindi naman matarik pero may unggoy. Anong kinalaman ng unggoy sa tarik? O yan, unggoy din. Golden hour! Ganda ng baksak ng araw ah. Kapagod, yung ahon lusong. Ibig sabihin bumigat ka. 66. Kaya ang tagal mo din nag-bike eh. Oo. Hindi ako bumigat pero humina ako. Humina ka. Oo. Kasi pagka nagsusukat ako, pa-same lang din naman eh. Hindi, tsaka yung mga ganun, parang wala na sa'yo yung nakaraan eh. Oo. Woohoo! Lusong! Ang sarap talaga ng lusong. Kahit maiksi lang, medyo napapawi yung pagod mo. Malapit na. 5 kilometers na lang. Kasama ng off-road, pati Hindi pa. ilog na. Ha? Hindi pa. Hanggang elementary school lang. Pero patag na dito. Tangin ko lang talaga ahon. Parang barangay Matiktik yata. Nandito yung may malaking bridge eh. Naalala ko, pinuntahan namin ito, nila Jan. Kung ano yung pagod mo, yan yung pagod ko dati. Pag. Nung pinuntahan namin ni Jan to, Bakit? hindi pa ako ganun ka nasanay mag-bike. Ngayon, wala na lang to sa akin. Asa? Yung mga tao dito, ano yun, no? Mawili. Oo, mawili nga. Mawili sila yun, no? Kahit yung kanina dun eh. Oo. Willy capital of the ano pala to eh. Pagalingan mag-Willy. Poblasyon pa rin pala to. Lili ko tayo dyan. Tapos yung tulay na yan. One way? Hindi, pwede lang. Bike lang tayo, maglakad lang tayo. Ito kasi yung pag diniretso mo, yung ano na, tulay na. San Andres Apostles Parish pala. At nandito na tayo sa tulay. Yeah. Ilog na sir. Sabihin niyan, malapit na. Mga 6 kilometers na lang siguro kami. Dun sa mismong pupuntahan namin. Halos kalinya din ng ilog na yan yung property ng bayaw ko. Dito pa lang pala yung barangay Matiktik.
Akala ko banda rin dun sa taas. 900 meters na lang, makakarating na kami dun sa Coral Elementary School. Tapos pagdating doon, may lilikuan na kami, off-road na yun. Kaya sa ngayon, medyo ano pa kami, nasa patag-patag pa. Ito na yung Coral Elementary School. So yan na, malapit na tayo sa off-road. Baby! Ano na to? Hindi ko na alam. Wala Diretso na lang, nakalagay diretso sa map. Tapos meron lang tayong lilikuan dyan na maglagpas ng konti. May ahon pa ba dun? Hindi ko sure eh. Parang meron pero banayad na yan. Kasi parang hindi pa off-road yan eh. May konting semento pa papasok eh. Ayan, pasok na dyan. Oo, dyan. Kaakyat? Oo. So, ito na yung papasok. Papuntang ilog. Parang hindi ko alam kung hanggang saan tong paved road na to. Pero dire-diretso lang to eh. Dire-diretso lang to, tapos may makikita kang malaking parang kulay green sa left side. Parang gate o parang bahay na kulay green. Yan? Yan yung green na yan. Meron dyan pa kabilang side, papasok sa right side. Sa tapat niyan. Yun na yung start ng off-road. Parang paakyat ah. Ito. Yan, papasok. Medyo nakakalito lang ang daan kasi maraming lusutan. Dalawa kasi ang daan papunta doon, yung sa Holcim tsaka dito sa may Coral. Kaso may problema na malalaman nyo mamaya. Right ka, right. Ha? Right. Right ang diretso. Ito? Hindi, yung diretso. Yan. Simula na ng off-road, baby! Almost 3 kilometers. Ito naman. Yan, diretso, liliko ka dyan sa right. Loose lang eh, kaya ang hirap magmabilis eh. Medyo loose nga ang daan kaya hindi kami makaratrat. Pero manageable pa rin naman. Bis nga ito, kuya. Dahan-dahan ko ding tinitira to kasi mahirap na, baka matsambahan tayo. Shit! Pero ayun, nauna na si Jericho, sinusulit yata ang rough road. Sayang kasi yung pagod niya. Diretso lang. Diretso lang. Dito yung part na medyo nalilito pa ako nung simula. Pero nung ilang beses ko nung pinuntahan, nakabisado ko din. Ay, dito pala. Dito. Left. Yan. Ito? Ah. Ano sa tingin mo? Kaya ng click? Kaya ng PG1. Kaya ng PG1? Pero parang dapat walang angkas. Ayun, yun yung sinasabi ko eh. Kaya buti binike muna natin eh.
Parang mahirap pag may angkas eh. Kaya pag may angkas yun, pero talagang sobrang bagal natin. Well, kung nandito na 3 kilometers, pwede ko nang lakarin yun. Kasi yung mga lusong, Oo. hindi din biro eh. Okay din eh. Kaso loose sobra. Oo, sobrang loose eh. Kaya inisip ko E tingnan nyo to sa ano. yung PG1, ang ganun na lusong, parang kaya pero nakakatakot eh pag angkas. Actually, marami naman nagmomotor dito. Yung ibang mga manggagawa nga dun sa pinaka-property, mga nakamotor lang din. Kinakaya naman. I think kahit nga gravel bike kaya dito eh. Pero siguro yung mas fatter tire na gravel bike. Pero kung manipis yung gulong ng gravel bike mo, pwede pa rin naman. Lakarin mo na lang yung ibang parts. Ano? Kaliwa. Pero mas masarap talaga dito pag pupunta ka, naka-mountain bike. Trap. Malapit na, konti na lang. Yan yung mga sinasabi ng mga mambubudol eh. Nabitin ako. Puta. Kaliwa. At buti naman nakarating kami sa paroroonan namin ng may liwanag pa. Yan, Jake. Yan yung lote na to. Yan may mga motor. Ah, Yung lupain ng aking bayaw. So, eventually, i-develop namin to para pwede nating puntahan, tambayan, kung ano man pwede natin gawin. Yung kabilang side, yung nandun sa kabilang side na yun, yan yung ilog. Silipin natin. Pwede tayo bumaba eh. Baba tayo. Ay, ano pa? So, yan. I think aayusin pa yung gilid na to para mas madaling mapaliguan. Pwede ka din naman mag-rent ng mga life vest para pwede kang lumangoy talaga. Hindi naman din sila papayag na wala kang life vest. Pagod na boy. oo, puto. Para tayo nagbalagbag. Yung pagod mo nun po mas mahaba pa yun eh. Oo nga. Ito pala yung isa sa magiging problema namin sa future. Yung madaling daan sa property ng Holcim, sinara nung katabing resort. Iniisip ko, right of way naman yan. So dapat makakadaan kami dyan. Pero hindi. So kung magbabakasyon ka at pupunta ka sa amin, hindi ka pwedeng dumaan dun sa Holcim side. Kailangan dito ka sa Coral side dadaan. Yun Wala. yung dinaanan namin papunta. Sana madaan sa usapan na pag may customer kami, hayaan na nilang dumaan. Unless magiging swapang talaga sila. So tignan natin kung anong magiging desisyon ng 4A Reyes dyan. So abangan. Pero dahil nakabike naman kami, tinagos na lang namin. Wala pa namang sumita. Pero another problema na naman ang kinaharap namin. Saan yung guard po? Sir, good evening. Pwede kayo maglakad na lang, lalakaran na lang namin? So yun na nga, bawal daw ang bike palabas at papasok dyan sa Holcim. So kung pupunta ka talaga dun sa property namin, dapat dun ka sa Coral side dumaan. At dahil pagod na rin si Jake at hindi niya na rin kayang umahon dun sa binabaan namin kanina sa may Coral, nagpahatid na lang kami ng tricycle palabas ng Holcim. Kasi nga, bawal daw talaga ang bike dyan. Which is, hindi ko din magets. Lante. Pwede yung motor pero bawal yung bike? Yeah. Weird! Pero syempre, rules nila yan, sumunod na lang tayo. So ang setup namin, pinatong ko yung bike sa taas ng sidecar, tapos si Jay, kare-kare niya dun sa likod yung bike niya. Pinapagulong niya lang. So paglagpas namin dun sa may guard daw sa may Holcim, nag-start na kaming pumadyak ulit. Anyway, nakita nyo naman kanina, sumakay mo sa tricycle para makatawid. Kasi daw, bawal daw yung bike dun sa
parang property na yon. Which is weird kasi paglabas ng gate, pwede na dito. Labo eh. So, ang problema pala dyan, pag sa Holcim ka, sa 4A ka magre-resort, ang daan mo dito sa Holcim. Pag doon ka sa amin, ang daan mo dun sa Coral. Which is dati, pwede kang dumaan dito sa Holcim, papunta dun sa amin. Sinara na nila dahil gusto nilang i-gatekeep ang mas maayos na daan. Ganun lang yun kasimple. Sana madaan sa usapan at hayaan na nilang makadaan yung mga pupunta sa amin. Anyway, dito na natin tatapusin tong walang kakwenta-kwentang ride vlog na ito. Ako nga pala si Nat at kasama ko si Jake na nagpapaalalang manatiling bike mo babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam!